Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit ng may pagpupuri, pasasalamat at buong pusong pagsamba sa iyong tanging banal na pangalan. Pagingdapatin mo po, Panginoon, na ikaw ay aming masumpungan at maranasan sa aming pananambahan. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang lubusan naming maunawaan ang iyong mensahe. Kalakip po ang pagsamo namin na manahan ka po, banal na Espiritu, sa aming buhay. Ikaw nawa po ang sumama sa aming mga kapatid sa iglesia na hindi namin kasama ngayon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Ngayon po ay buwan ng Enero, January is Epiphany Month. Ngayon pong linggo ay meron po tayong regular council meeting pagkatapos po ng pananambahan. At bukas po ay ang CTE o Continuing Theological Education. Ito po ay para po sa ating mga ordained pastors, diaconal ministers, licensed pastors at STC. Nagaganapin po sa STC office. Inaanyayahan po ang lahat sa darating pong Grand Prayer Meeting sa darating pong ika-2 ng Enero, ngayon pong darating na Miyerkules. Sa darating pong ika-2 at 3 ng Enero ay ang City Jail Gift Giving. Ngayon po ay inaanyayahan po ang lahat ng may 12 taong gulang at pataas. Maaari na po kayong magpalista sa atin pong mga kay Diaconessa Liway po at kay Diaconessa Marie o sa atin pong tagapamahalang pastor. Maaari pong makipag-unayan din po sa ating boss chairman na si Elder Noemi de Mesa. Gayon din po sa ating mga board of elders. Happy birthday po! Ngayon po ay nagdiriwang si Dulce del Mundo, Julina Diamante at Ezra Suministrado. Bukas po ay si Lea Araneta, Ginalyn Ragub, Jasmine Degrano. Sa ika-20 po ay Bren Balmeo, Jennifer Calayag, Esther Royo at Pastor Charlene Manzano. Sa ika-21 po ay si Joven Abrigo, Jelly Miro, Inez Gonzalez. Sa ika-22, Jeffrey Madrigalos, Mylene Liego. At sa ika-23, si Nicole Lonyoza, Billy Joel Tolentino. Ika-24, Fatima Joy Ong at Alfredo Vergara. At sa ika-25, Nathaniel Lapuz, Lourdes Gozo, Marina Lacuesta. Inaanyayahan po ang mga celebrants sa pagtayo upang bigyan natin ng awit. Lahat po ng birthday celebrants. Good morning. Patuloy po nating wini-welcome ang bawat isa sa atin sa umagang ito na nasa paligid si Amang. Isang makahulugan at makabuluhang araw po sa bawat isa sa atin. Atin pong wini-welcome ang bawat isa sa atin na narito sa ating bahay dalanginan. Wini-welcome po natin sa ating kalagitnaan ang mga kapatid natin sa San Andres, Quezon. Ating mga kapatid na
UCCians. Pwede po ba silang tumayo? Naroon po sila sa likuran. Ang ating kapatid na Remedios, ang ating kapatid na Jeffrey, si Johnny ba yun? Si Glenda at si Kuya Romeo. Welcome po sa UCCP, Magil Memorial Church. Yan. Salamat po. Kahit umuulan ay andito sila. Welcome din po natin baka meron pa pala na bagong mukha na hindi natin na sasambit ang pangalan. Pwede pong tumayo, bisita. Wala na po. Huwag niyong kakalabitin ang mga nasa tabi ninyo at sila ay giniginaw pa. Welcome din po natin ang mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So, welcome po sa bawat isa. Kagaya po ng sinabi ng patnugot, nais ko lamang pong ulitin yung pong grand prayer meeting natin sa Miyerkules. Ano po? Sa baba po natin ito gagawin. Meron po tayong espesyal na ritual dahilan sa ito po yung ating tinatawag na Prayer for Christian Unity Week. Ano po? Celebration. So lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Kausap po namin yung mga purok-purok natin na sila daw po ay dadalo. At yung hindi po, ay kayo po ay amin pong inaanyayahan. Namimiss po namin kayo sa prayer meeting. Yan. Pag po tayo'y sikip, aakyat po tayo din sa taas. Ano po? Patuloy pong pinapaalaala yung pong ating communicant class ngayon pong 2015. Meron po tayong orientation sa first Sunday after worship sa inyong lingkod. Makikipag-usap po kayo sa inyong lingkod para po sa ating module. Ang ating pong susundin sa 10 araw, depende sa gising na diwa at puso, para po sa pag-aaral ng mga kabataan at may edad sa amin, dahil may nakalista pong medyo may edad na. Ano po? Hindi ko masabi yung may edad na. Yan. Pero wala pa naman siya, kaya pwede kong banggitin. Ganon din po yung ating everybody's birthday. Sa first Sunday din po yan, ay patuloy natin pong ipinapaalaala. Ganon din po ang ating pong paaralan, ang UCCP Magil Memorial School Incorporated. Simula po sa Enero 23, 2015, ay bukas na po ang ating paaralan para sa registration sa pre-ELEM hanggang grade 9. Para sa susunod na taon, 2015-2016, maaari pong mag-avail ang UCCP member ng 25% discount sa tuition fee. Makipag-ugnayan po sa tanggapan ng school. Ano po? Wala, putol po eh. Yan. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, mga magulang ko't mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay maraming sinusugong tagapanguna o lingkod niya. At tayo ay naniniwala na siya'y sugo niya. Kaya naman tunay na pinadarama sa atin ang kanyang pagmamahal. Dahil dito, akapin natin yung pagmamahal na iyon na dapat nating damhin. Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko't mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Today
Habol po nating welcome ang kapatid na JC Lee Garcia from Infanta. Nasaan po siya? Nasaan po? Ayun, welcome po sa UCCP Magil Memorial Church. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipagsalita sa Kanya, kayo sumunod sa lahat ng paraan, ngamin sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Saan hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Sapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Itinatayo namin, dakilang Diyos, sa pagkakataong ito ang aming mga sarili. Dahilan sa ito ang kapahayagan ng aming pagpapasalamat. Tumatayo kami, o aming Panginoon, dahil nag-uumapaw sa aming mga puso ang kagalakan, sapagkat may Kristo na kung saan ay nagpapahayag sa amin ng Kanyang pagmamahal. Pagmamahal sa iba't ibang kaparaanan, o aming Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, andito po ang aming mga sarili. Inilalapit at idinudulog namin sa iyo. Kami po ay nagkakamali sa amin pong pagsasalita, sa aming pagkilos, maging sa aming ginagawang pagdilingkod.
Bagkus pa nga, o aming Panginoon, ipinagtatapat namin ito sa iyo ng hayagan o lihim, o aming Panginoon. Ibig sabihin nito, ang pagsasabi nga naman ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Kaya naman, o aming Panginoon, ikaw at ako, ikaw at sila, ang siyang patuloy na mag-uugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong pagpapatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sapagkat ikaw ay patuloy naming pinapupurihan sa Espiritu at katotohanan. Ikaw nga po ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Napakaganda po ng mensahe, o aming Panginoon, na iyong ipinamalas sa 3 araw na nakalipas hanggang sa kasalukuyan. Yung po bang pag-ibig sa kapwa, o aming Panginoon, ay aming naramdaman. Kaya naman, dakilang Diyos, sana'y ito'y aming maipagpatuloy. Hindi lamang dahil meron kang pinadala na isang anak na tunay na nagpakita ng pagmamahal at pagkalinga, kung hindi makita ito sa bawat isa sa amin. Pwede palang magkaisa, pwede palang magsama-sama, pwede palang walang politika, pwede pala ito, o aming Panginoon. Sana, dakilang Diyos, magpatuloy ito. Dahil naniniwala kami, o aming Panginoon, sa iyong pinadala ay nadoon yung ecumenical na paggawa. Ibig sabihin, hindi nakasentro sa isang relihiyon, kung hindi sa lahat na naniniwala sa isang Diyos, na magsasama-sama kami dahil may Diyos na pinag-iisa kami, o aming Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyong walang humpay na pag-alalay sa bawat isa sa amin. Lalo tigit sa iyong iglesia sa dakong ito. Sa aming konsilyo, sa kaaniban, o aming Panginoon, patuloy kaming mabigkis ng pag-iibigan sa isa't isa. At ikaw ang siyang patuloy na maghahari. Patuloy naming gawin ng nararapat alinsunod sa iyong kautusan ang mga gawain o programa na amin din namang pinagsama-samang gawin at pagsasama-samahin namin para po sa pagpapayaman ng iyong salita. Gayong din, o aming Panginoon, i-bless nyo rin po ang aming paaralan, na kung saan ay patuloy na humuhubog sa mga maliliit na mga bata at kabataan sa pamamagitan ng aming mga guro. Bigkisin mo po rin ito, dakilang Diyos, ng pag-alalayan at pag-iibigan. Ganon din, o aming Panginoon, aming sinasama sa aming mga panalangin, yung hindi po namin nakasama at nakapiling, o aming Panginoon, sa aming pagsamba ngayon. Yung iba po'y nasa tahanan, ang iba'y nanonood sa amin, nakikinig sa amin, o aming Panginoon. Samahan niyo po sila at patuloy na ipaunawa sa kanila na ngayon ay araw ng linggo, araw mo, araw ng paglilingkod. Dinadalangin din namin, o Diyos, at patuloy mong pagpalain, lalo tigit ang kabuuan ng aming simbahan sa pangunguna ng aming obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, para mag-ani ng mga mananampalatayang susunod at sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. Dinadalangin namin, dakilang Diyos, ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa. Kami po ngayon ay may bagyo. Alam po namin, dakilang Diyos, na ilalayo mo na ito at dadayin mo ito sa lugar na kung saan ay walang masasalanta. Sana, dakilang Diyos, ang bansang ito ay magpatuloy doon sa pagkakaisang ipinakita sa loob ng 3-4 na araw, o aming Panginoon. Dahil ito ang nararapat sa amin,
dahil kami galing sa iyo. Patuloy niyo po kaming samahan, o aming Panginoon, sa aming pong pagdiriwang ng pagsamba. At ikaw ang siyang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gawin ninyo ng magaan sa kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao lamang. Tayo po ay taus-pusong magsipaghandog.
Buong pusong pasasalamat, Panginoon, ang aming inihahayag sa iyo. Tulad po ng awitin, kami po ay nagpapasalamat ng buong puso. Ngayon po, Panginoon, hayaan mo pong ang mga kaloob namin ito ay magamit sa iyong iglesia. Basbasan mo po ito at gamitin sa iyong pagpapalaganap ng misteryo dito sa lupa. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagbasa po mula sa Matandang Tipan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isayas, Kabanata 49, mga talata 1 hanggang 7. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak, siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayong may itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Sabay-sabay po tayo. Ang Diyos at tagapagligtas ng Israel ay nagsabi sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa, at hinalipi ng mga pinuno. Makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Sila'y titindig bilang pagpupugay sa iyo, at yuyukod ang mga pinuno bilang paggalang sa iyo. Ang mabuting balita ayon kay Lucas, chapter 2, verse 49. Lucas, chapter 2, verse 49, na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking Ama? Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na aming magulang, salamat po sa mga biyaya na iyong ibinibigay sa amin, sa kabila ng hindi namin pagtalima sa iyong mga katuruan. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala mo sa amin, sa kabila ng ilang ulit na ikaw ay nabigo, sa kabila ng di matapos-tapos na mga pangako. Patuloy kang nakikipagtipan sa amin. Nawa po, sa pagkakataong ito, tulungan mo nawa kami na maisapamuhay ang iyong mga katuruan. Nang sa gayon, ang bagong buhay na natagpuan kay Kristo ay patuloy na magliwanag sa aming buhay, lalo tigit sa magandang bukas na hatid para sa amin. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tahimik kayo. Ang ating pong choir. Pakitayo nga ng bago. Isa, dalawa. Yan. Palakpakan natin sila. At si Sir Carlo ay nananawagan ng mga lalaki. Lalaking choir. Ano po? Para makasama nila, sabi ko nga nung isang linggo, kahit tayong lahat ay nandini na. Pagbabalik ta rin natin. Ano po, yan na ang altar at ito na ang kongregasyon. Basta tayo maghahandog ng awitin para sa Panginoon ay napakahalaga. Alam ko po na aminin man natin sa hindi, ay nanood tayo, o baka naman yung iba na kaya wala dito, ay na kay Lolo Kiko. Ano po? Aminin man natin sa hindi. Kahit po ang inyong lingkod, aaminin ko po, kahit balita, ay nakikita ko po. Sa balita. Ano po? Ay nakita ko ang isa sa mga instrumento ng Panginoon para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Alam niyo po ba ang kinatuwa ng inyong lingkod ay pinatawag niya yung mga leader, pastor, pari, ministro, madre, DMs, at iba pa na church workers para kanyang kausapin. Di po ba napakaganda? At nakita ko po na dalawa sa obispo natin ay nandoon. At isa doon ay ang dati nating pastor, dati nating conference minister, si Bishop Arturo Asi. Arturo po yun, hindi Arthur. Ang Arthur po ay ang kanyang anak. Nanonood si Bishop. So, isang malaking bagay na makita natin yung kahalagahan ng ecumenical. Hindi po ba? Hindi nakasentro sa isang relihiyon, kundi pinagbuklod-buklod. Hindi po ba? Ang mga tao, para sa dumating na kanyang pinadala sa ibabaw ng lupa. May nagkwento pa nga sa akin nung papanoorin ko, pastor, yung si Pope, ay yung aking TV ay hindi naman nagana, ay bakit biglang gumana? Hindi po ba? Hindi po ba? At kahit po ako, nung dumating yung unang Pope, nung buhay na po ako, high school po ako nun nalaman tuloy ang edad ko. 3 linya lang ang pag-iitan sa akin nung dumaan. Ano po? Ako'y tingin-tingin lang sa kanya pero hindi ko napansin na tumayo yung aking mga balahibo. Dini nga po sa TV lamang, alam niyo po kung bakit? Yung kanyang, sorry po sa word na gagamitin ko, yung kanyang magic smile. Diba? Ngiti naman tayo. Kasi yung ngiti, meron 1 linggo tayo nagtrabaho, 1 linggo tayo naglingkod, tapos makakasalubong natin nakasimangot.
ay maglagay na tayo ng bawal ang nakasimangot dito. Yung ngiti, hindi po ba? Yung ngiti ni Pope Francis, ni Lolo Kiko, ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Nakita natin yung pagmamahal niya sa mga bata, hindi po ba? Kung hindi niya ito kakargahin, ito ay pinakukuha niya sa mga kanyang mga kasamahan o yung bodyguard. Ano po? Yung mga matatanda, lalo tigit yung may mga karamdaman. Hindi po ba? Higit sa lahat, sa kanyang mga salita. Simpleng-simple lamang. Ano po? Ako po'y hindi ko lang po alam kung ano yung narinig ko kanina sa radyo. Inurasan ko pa mula nung siya nagsalita, 15 minutes lang. Di po ba? 15 minutes na nagpahayag. Hindi ko po alam kung saan niya ipinahayag yun. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya, kahit umuulan, di dapat matakot. Kasi simula ko lamang po. Ano yun, nagpatak? Di dapat matakot. Dahil ito ang pangako ng Diyos. Na nandyan siya para sa atin. Mga magulang ko't mga kapatid, sa sambahayan ng Diyos, isang makabuluhan at makahulugang araw po ng linggo sa bawat isa. Ngayon po ay buwan pa rin ng Enero at ito'y nagbibigay diin pa rin sa sandali ng pagdiriwang ng Epiphany. Second Sunday, pero third Sunday na po tayo. Ito ay nagbibigay ng kaukulang pansin sa bagong silang ng tagapagligtas. Nung nakita ko yung liturgical guide, sinilang, binautismuhan noong linggo, tapos bumalik sa pagiging bata. Di po ba? Isang pag-alaala sa buhay ni Jesus at sa kanyang ministeryo mula sa kanyang pagkasilang, pagbautismo, pagtuturo, at pangangaral. Ano po ang mabuting balita? The good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid, ay pinamagatan nating patuloy na lumaki si Jesus. Alam niyo po, ang mabuting balita ayon kay Lucas ay nagpapakilala kay Jesus bilang ipinangakong tagapagligtas ng Israel at tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Itinala ni Lucas na si Jesus ay tinawag ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, the good news. Ipinadarama din sa bawat isa sa atin ang ebanghelyong ito, ang kagalakan sa pagdating ni Jesus hanggang sa siya'y umakyat sa langit. At lumaki si Jesus bilang tunay na nagkatawang tao. Naranasan ni Jesus ang pamaraan ng pisikal at espiritual na paglaki. Patuloy siyang lumago sa karunungan sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nasa Kaniya. Siya'y ganap sa kanyang likas na pagkatao. Walang kapintasang lumaki ayon sa ninanais ng Diyos. Patuloy na lumaki si Jesus. Sa pagitan ng chapter 2 verse 52 at ganun din sa chapter 3 verse 1, ang mabuting balita ayon kay Lucas
tinatayang 18 taon sa buhay ni Jesus ang lumipas ng walang puna man lamang. Ano ang naging buhay ni Jesus sa mga taong ito? Mula po sa Mateo chapter 13 verse 55 at Mark chapter 6 verse 3, hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki. Malalaman nating si Jesus ay lumaki sa isang malaking sambahayan na kanyang ama ay isang karpintero. At natutuhan ni Jesus ang hanap buhay na iyon. Sapagkat hindi na muling nabanggit si Jose, ang kanyang ama, sa mga ebanghelyo, maaaring namatay na si Jose bago simulan ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo o paglilingkod. At si Jesus ang tumustos sa kanyang ina at mga nakababatang kapatid. Alam niyo po, kasama sa pagkakarpintero ang pagkukumpuni ng kabahayan, paggawa ng mga muebles, at paggawa ng mga kagamitan para sa pagtatanim. Tulad ng mga araro at pamatok, yung kinakabit sa leeg ng isang hayop na dito sa ating bansa ay ikinakabit sa kalabaw ng ating mga kapatid na magsasaka. Sa buong panahong ito, siya'y lumaki at lumago sa pangangatawan at espiritual na kalagayan ayon sa kalooban ng Diyos, na lubos na may kaalaman na ang Diyos ang kanyang Ama. Sa talata 49. Wika ni Jesus, bakit ninyo ako hinahanap? Bakit ninyo ako hinahanap? Ako'y nasa bahay ng aking Ama. Sino pong may cellphone? Lahat tayo may cellphone, di ba? Naka-off po ba yan? Naka-off. Nakalagay po ba yan sa bulsa o sa bag? Nakalagay. Wala pong maghahanap sa ating. Dahil alam nila na tayo nasa simbahan. Hindi po ba? Hindi po ba? Dahil ito ang gusto ng Panginoon. Ano po? Yung po bang 2 oras at kalahati na pagpapatay o pagsasilent o di pagsagot sa cellphone ay kabawasan na? Hindi po. Hindi po ba? Dahil alam ng Diyos Ama, alam ni Kristo kung nasa saan tayo sa mga oras na ito. Hindi po ba? Yan ang tinatawag nating kapahayagan ng Diyos. Kapahayagan, ba't niyo ako hinahanap? Andito ako sa loob ng simbahan. Andito ako sa templong banal. Nakikinig sa mga nagtuturo, sa mga nangangaral ng buhay at ministeryo ng ating Panginoon. At lumaki si Jesus, una, sa Espiritu at sa salita. Pangalawa, siya ay nasa matalik na pakikipag-isa sa Diyos. Pangatlo, siya ay nagbibigay ng mga propesiya. Pang-apat, siya ay nagsagawa ng mga kahulugang gagawin, nagpapahayag ng kasigasigan para sa karangalan ng Diyos. Panglima,
Ibinunyag niya ang pagpapaimbabaw ng mga pinuno sa iglesia at binatikos ang kaniyang pagkiling sa mga kaugalian kaysa sa salita ng Diyos. Ika-6, siya ay nakiramay sa kalunos-lunos na pangyayari at pagdadalamhati ng Diyos sa napahamak na kalagayan ng mga tumatanging magsisi. 7, binibigyan din niya ang moral na salita o aral ng salita ng Diyos. Yung po bang kabanalan, katarungan, katuwiran, pag-ibig, kahabagan, na salungat sa mga seremonya. 8, ipinapahayag niya ang napipintong paghaharit, paghahatol ng Diyos. At ang 9 at ang huli, higit sa lahat, siya ay isang mangangaral ng pagsisisi. Inaanyayahan ang mga taong tumalikod sa kasalanan at sa sanlibutan at bumaling sa Diyos. Mga magulang ko't mga kapatid, ang buhay ng Kristiyanong tulad natin, ng bawat isa sa atin, ay marapat na maging isang nagpapatuloy na ugnayan. Datapwat iisa ring patuloy na karanasan ng biyaya ng tagapagligtas. Salamat po at may ginamit ang Diyos, hindi po ba? Sa katauhan ng Lolo Kiko. Natigil po yung rally. Natigil ko po yung pagbabatikos. Natigil po ba yung pagsasagutan? Hindi po ba? Hindi po si Pacquiao ang dumating. Si Pope ang dumating. Hindi lamang dala ang kanyang relihiyon. Dala ang ating Panginoong Jesucristo. Na sana ay maging inspirasyon din ng lahat. Ano po? Maging inspirasyon natin ng bawat isa sa atin dahil ito yung nararapat. Ano po? Ang ating mga maliliit na mga bata nalalaki sa loob ng simbahan katulad ng paglaking ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mang ganun-ganun, at least kinikilala ang Diyos bilang Diyos niya ng buhay at kasaysayan. Sana sa ating pong mga ngiti, ang Panginoon ang siyang ngumingiti. Hindi yung tinatago nating lungkot, sakit, pagdurusa, problema, kung hindi ngiti ng kalunasan, ng buhay at kalakasan na bigay ng Diyos. Dahil ang bawat isa sa atin ay lumaki sa loob ng simbahan at lalaki sa pamamagitan ng pananampalatayang ilalabas sa labas ng simbahan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po nating sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang na langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay, sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaisan, at sa Kanya nakapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya, upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig,
kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Tayo po'y dadako na sa ikalawang paghahandog.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po ng iyong salita ang siyang aming narinig sa umagang ito, na kung saan ay magpapaalaala sa amin na kami habang lumalaki, pananampalataya po ang aking gustong ituran. Ang paglago nito ay nararapat alinsunod sa iyong kautusan, o aming Panginoon. Dahil ito po ang nararapat sa iyong mga lingkod. Salamat po sapagkat patuloy naming naranasan na sa aming mga buhay andoon ka at patuloy mong ipinadarama ang iyong pagmamahal at ang iyong pagkalinga. Dalangin namin, o aming Panginoon, wag na wag niyo po kaming bibitiwan. Hahawakan niyo po ang aming mga kamay at aakayin kami sa tamang landasin na dapat naming tahakin habang lumalago ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito, amin pong itinatalaga ang aming mga sarili. Lalo tigit ang iyong mga anak na dumako sa inyong dambana. Tiklop tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Ang ilan sa kanila ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal. Salamat, Panginoon, sapagkat andyan ka sa tuwina. Sila'y iyong sinasamahan sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng pagtatagumpay. Sila'y lumapit, o aming Panginoon, humihiling ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay sa kanilang pag-aaral, paghahanap buhay, paglalakbay, o aming Panginoon. Hinihiling namin na patuloy niyo po silang aalalayan, lalo tigit sa panahon na kung saan sinusubok ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Sila'y lumapit, o aming Panginoon, dahil sila'y may karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Marapatin niyo po, o aming Panginoon, sa payak na ritual na palagi naming ginagawa. Alam po namin na hawak mo na ang aming mga kamay, lalo tigit ang aming kanang kamay. Amin po itong patuloy na idinadampi sa aming mga katawang lupa na mayroong karamdaman, kasama ng aming pananalig at pananampalataya at pagsambit ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pagagalingin. Patuloy niyo pong i-bless sa mga doktor na tumitingin sa amin. I-bless niyo din po yung mga gamot na ipinapasok at idinadampi sa aming lupang katawan. At alam po namin na kami ay gagaling sa aming pisikal at espiritual na karamdaman, o aming Panginoon. Salamat po sa pakikinig. Salamat po sa pagtugon sa mga panalangin ng iyong mga anak. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, ang iba'y nanunood at nakikinig sa amin. Abutin mo po sila, o aming Panginoon. Akapin ng iyong kapangyarihan at patuloy kang kilalin bilang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. Natatapos po ang aming pananambahan, pero hindi po dito natatapos ang aming paglilingkod. Babaunin namin ang lahat ng aming narinig, o aming Panginoon, at bubuksan namin
kapag sinusubok ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo, o aming Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Ang iba po ay magpapatuloy sa gawain, ang iba po ay may family gathering, o aming Panginoon, samahan niyo po kami. Sa gabing ito, ng aming pamamahinga, samahan niyo din po kami. At alam po namin na ilalayo niyo na ang bagyo. At sa umagang kay ganda na ipagkakaloob ninyo sa amin, patuloy kaming akapin ito para sa patuloy na pagtugon sa hamon ng paglilingkod. Muli, o aming Panginoon, maraming pong salamat. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pagsamba, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, nasasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na'y sa inyong mga anak, na tiklop-tuhod, nananalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
marinig ka.